Hello foodies! Welcome back again to my channel. This is Irene, your always hungry friend and neighbor, and you're watching Eat, Pray, and Eat More. Royal Bibingka. So yes guys, I hope everyone is doing great. Okay, so 2 weeks na natin ng 2024 and this is my second cooking vlog for this year. So yes, i-share ko sa inyo as promised on my last video na I'll be making and sharing with you guys how to make bibingka, royal bibingka. Tawag kasi namin sa amin is royal bibingka. Hindi siya matigas, it's very soft, chewy, and very nice. Parang pinagmamalaki ko na product namin from Ilocos Norte. From Ilocos ito. So, pag umuwi ako ng, ang tawag dito, there's a specific, I think 2 or 3 na ano doon, na shop na gumagawa nitong, ang tawag dito, Royal Bibingka. So, it's Marsha's, and I think there's one more which is the Three Sisters, I guess. Okay, so bandang Ilocos Sur naman siya. So, madadaanan mo pag papunta ka ng Ilocos Norte. So, yes, ipinagmamalaki ko na product namin to kasi, ang tawag doon, kahit ilang araw, let's say, hindi siya naninigas talaga unless nilagay mo lang sa freezer. Kung sa chiller lang siya, malambot pa rin siya. And if you want, pwede mo siyang ilagay sa, pag gusto mong kainan, pwede mo siyang i-microwave para iinit lang siya and lalambot siya ulit. And it's very, very nice. Talaga, dinadayo siya at pinupuntahan talaga. Pag yung mga visitors from Manila or sa ibang lugar ng Philippines is nag-stop sila sa Marsha's para bumili nito. So, yes. So, ngayon, i-share ko sa inyo para kung saan ka man sa Lupalok or so kung saan ka mang lugar ngayon, kung nasa Visayas ka man or Mindanao or any part of Luzon na hindi ka pa nakakapunta ng Ilocos, hindi mo na kailangan pumunta ng Ilocos to taste this royal bibingka na pinag-uusapan ng mga Pilipino. Okay, so lagi ko kasing inuuwi din yan, dinadala like pasalubong sa pag bumabalik ako para ipasalubong dito kasi I'm so proud about this royal bibingka. So ngayon, i-share ko sa inyo guys. And sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa aking channel, please don't forget to click the subscribe button para ma-update kayo lagi sa aking mga videos. And of course, pag nagustuhan nyo tong video ko na to, please don't forget to like, comment down below kung ano yung mga gusto nyong sabihin if you really like this video, kung nagustuhan nyo siya, at pwede nyong i-share din sa inyong mga kaibigan and friends and families, ang mga kakilala. So yes, thank you so much for watching again, and here we are. So I'm gonna show you yung mga ingredients ng ating gagawin. It's very simple. Okay, ibibake natin siya. So it will take like maybe 30 minutes all in all, or maybe less than an hour all in all, preparation and everything, also baking also. Okay guys, so ito na ang ating mga ingredients sa gagawin natin na royal bibingka. So yes, so ito na yung ating ingredients. From dry naman siya, nilagay ko na siya rito sa isang bowl. It's 1.5 glutinous rice flour. Okay, 1.5 cup of glutinous rice flour, 1 cup of granulated sugar, and 6 tablespoon po ng ating sweet flour. Okay, so we have also here shredded cheddar cheese. Okay, and then we will be using 4 egg yolks and 1 whole egg. All right. We have also coconut milk. It's 2 cups of coconut milk, 1/3 cup of evaporated milk. So yan, and butter also para sa ating para sa natin sa ating molder later on. Lalagyan natin siya para kung pwede nyo naman siyang lagyan ng cupcake cups like yung aluminum foil. Pero anyway, we're gonna use anyway still margarine, melted margarine or butter.
para siya mas madali siyang matanggalin sa ating mold. So ngayon inano ko na siya, imimix ko na to. So nilagay ko na ito yung ating dry ingredients, which is the 1.5 cup glutinous flour, 6 tablespoons of sweet flour. They call it mochiko or 6 flour, pero merong ibang brands din siya. And also 1 cup sugar. Okay, then we have already here our 4 egg yolks and 1 whole egg. Okay, so bibit lang natin siya. We're gonna beat it. And then put in our bowl, mixing bowl. And then we're gonna add all our wet ingredients. Okay, so we're gonna put our 2 cups of coconut milk. Two cups of coconut milk. Ito is pwede nyong pang negosyo, guys. Okay, so which is very nice siya. I can tell you, masarap siyang pang merienda kasama sa kape or tsaa, which is very nice. So we have here 2 cups of, this is the 2nd cup now, of our coconut milk. So we're gonna put 1/3 cup of evaporated milk. So we're gonna mix it like this. And then we're gonna put now our, unti-unti nating ilagay ang ating dry ingredients. With this one, you can do later on pag ganyan. So, ganito na. So, later on, you can make also like buko pandan or pandan flavor. Pwede ring ube flavor. Okay? So, ito yung original niya. So, para magkaroon ng pag ginawa nyong negosyo later on or pwede nyong panghanda is yun ang magandang flavor niya. So, you can put ube flavoring para maging ube siya. Okay? Sa ating ang ilalagay ko kasi, I'll be using, sa toppings niya lang is I'll be using the cheddar cheese. So later on, kung kayong gagawa, pwede rin naman yung grated, yung kinayod ba na buko. Isama nyo sa cheese para yun ang ilagay nyo siyang toppings. So we'll just make it, we're gonna mix it like this. So, make sure na well combined siya, guys. At yung sugar niya is talagang tunaw na. Kasi meron kung minsan, yung sugar kasi kung minsan is granulated. Dahil malalaki yung butil niya, okay, yung grains niya, mahirap siyang tunawin. So, make sure na tunaw na siya para naman, talaga yung kanyang tamis. Na natin siya rito sa ating muffin or cupcake mold. Okay, so, I have it here. The 12, yung 12 holes ng aking So, we'll just put some butter. Okay. Para hindi lang siya dumikit. Para hindi siya mahirap anuhin later on. Pagluto na siya, tanggalin. Okay, so, make sure. Pwede nyo pang negosyo to, guys. Kasi madali lang siyang gawin. Okay. And, patok to, for sure, patok siya. So, make it a goal in this 2023, especially sa Philippines, guys. Alam nyo, kung wala kang work, alam nyo, unlike sa, kasi sa Dubai, it's so difficult when it comes to food. Alright? When it comes to food na business dito sa Dubai, marami kasing masyadong kailangang anuhin ng mga, tawag dito, mga certificate, mga ganyan na kailangan rito para magkaroon kasi may mga health municipality checking, mga ganyan-ganyan. Sa Philippines, alam nyo talagang, ang sabi ko nga, sinasabihan ko lagi yung mga pamangkin ko, yung anak ko na magnegosyo, even though nag-study na sila, kahit nag-study pa lang. Kasi sa Pinas, lahat pwedeng ibenta. My God! At
feeling ko when it comes to food, talagang kikita siya. Natutuwa nga ako when I was watching yung sa platform ng TikTok. Kasi lahat, ang daming pwedeng inegosyo, guys. So, tamad na lang talaga ang tao na hindi uunlad dyan sa Pilipinas. So, hindi ako naniniwala na ay walang opportunity, walang work, ganan-ganan. Hindi ako naniniwala doon. Kasi kung talagang if you're willing to napaunlarin yung buhay mo, you can do it, guys. You really can do it. Sa dami ng pwedeng opportunities like business, mga maliit-liit lang na Diyos ko, lahat mabubuhay, tamad lang talaga ang hindi mabubuhay dyan sa Pilipinas. Really. In your backyard, you can even, tawag dito, yung mag-ano ka ng gulay-gulay, ganan. So, talagang maraming pwedeng gawin. Okay, so maraming pwedeng pagkakitaan dyan sa Pilipinas. Biladad ka lang talaga, naku, yayaman ka. Ang dami kayong mga mayayaman na Pilipino, ang mga napapanood ko, because they know how. You know, they talagang pinag-aaralan nila yan. Kahit sa YouTube lang sila nag-aaral. How to cook this, then ibebenta nila. Yung mga ganon. So talagang lahat, walang, ang tawag doon, mamamatay sa gutom sa Philippines. Really. There's so much opportunities, so much ways how to, na pwedeng kumita ng pera dyan sa Pilipinas. So, ngayon, lalagyan na natin siyang ganyan yung ating cheese. So, this year, 2024 na. Oh my God. Please, wake up, guys. You can do so many things, really. Even baldado. There's one in TikTok, really, guys. One sa TikTok na napanood ko. He's parang pilay. And he's matanda na rin. And kumikita siya. Talaga, nag-affiliate marketing, nagbebenta siya ng sa TikTok. Meron siyang TikTok shop. Really, guys. So, kung yung si Lolo, si tatay is kaya niyang gawin yun, how much more to those who are healthy, who are able physically to do those things, diba? So kaya mo rin, kaya mo yan. So kaya I'm encouraging everyone, kayo guys, na ang tawag doon, magnegosyo. Hindi talaga siya natutuwa ako sa mga taong maabilidad, that they don't have to come to Dubai. They don't have to work abroad para kumita. Kasi sa Pilipinas pa lang, yung sinasabi ng iba na walang opportunity. Naku, dami kayang bakit ang dami namang nasa, na dun nagtatrabaho, habang nagtatrabaho, nagnegosyo. Okay? So, dapat wake up, gising, guys. Gising tayo. Do something about it. Kung may yung mga pangarap natin for this year, do something about it. Act on it. Okay, so yan na. So, ang ating So, yung ko, tigi isang scoop lang yung niya. So, ito siya. So, we're gonna put some this cheese. So, dapat guys, ilagay na natin yung cheese. Okay, para mahalo na siya yung lasa niya. Yung kasi last time na ginawa ko, last ko na nilagay yung
cheese niya. Okay, so ngayon ilalagay na natin siya sa ating oven. Okay, preheated oven 350. So we're gonna make it now for like 22 minutes. Guys, ito ng ating royal bibingka. So luto na siya. So pinaano ko muna ng konti. Paano ba 'yon? Parang kailangan mag-ano lang siya ng konti, lumabig siya ng konti para makita natin talaga yung kanyang itsura. So yan na yung kanyang ano. So titikman na natin, medyo ano pa siya, maingat. So inanda ko lang yung aking tea. Perfect na partner ng ating royal bibingka. Okay, so nandito na tayo sa harap ng ating camera. Okay, yung ano natitira pa is niluluto ko pa siya. Naluluto pa yung natitira. So I made I think this is 12 dun sa ano sa amount ng ingredients na ginawa ko. I think umabot din siya ng ilan ba yung nandito? 5. So 17 pieces. So 1 scoop lang siya nung ice cream scoop na ano na ginamit ko. So ito siya guys, okay? So mas maganda pag ganyan siya para hindi siya yung medyo tostado siya, para hindi siya half cook. Okay? See how it is. Napaka-gooey niya and chewy. Okay guys? So this is very nice and siya guys. So mas maganda pag yung tea, diba? So parang style ng ano Ilocano, ano ba to, Filipino version ng afternoon tea, yung merienda nyo sa hapon, which is very nice. Okay, so perfect for merienda, mga around 3 o'clock, 4 o'clock, maganda siya lang. Even for breakfast, maganda siya to, na gawin siya, kainin na siya na breakfast. So actually tinawag siyang royal bibingka kasi small cups lang siya. Hindi siya yung katulad nung ginagawang bibingka talaga. Yung galapong ba yun? Bibingka galapong. I don't know. Pero yung malaki, no. Though you can do it also. Pero tawagin mo na lang siyang bibingka. Hindi na siya royal bibingka. Royal bibingka kasi maliliit lang siya. Maliliit siya na ganito na ano. Cupcake siya. Sarap. I'm gonna share it with my friends. Colleagues sa work bukas. Share ko sa kanila itong ginawa ko. So yung sabi ko nga, pwede nyo lagyan ng flavor like pandan. Yung, makakabili kayo ng pandan, liquid ba yun na pang flavoring. Pwede rin ube. Kung meron kayo ng liquid na ube flavoring, pwede rin siya rito. So pwede siya. So this is the cheese one, the original one. Pwede rin ko din siya lagyan pala ng buko. Yung grated yung coconut. Pwede siya rito. So, ang sarap niya. Tamang-tama sa office bukas. Dadalhin ko sa office. So, anyway, again, thank you guys for watching. At sana may natutunan kayo. At sana may share nyo tong video na to sa iba nyong mga kakilala para matutunan nila to gawing negosyo and it will be so great for 2024, guys. Kailangan natin kumita. Kailangan nating tawag dito, we have to save ourselves, sabi ko nga. So, ito is pwede yung ipang negosyo. Lagdag nyo sa inyong menu pag may handaan kayo para may iba naman. Okay, kung meron kayong oven sa bahay, I think it will work in air fryer also, so you can do this one. So, sundan nyo lang yung ingredients na sinabi ko. So, very simple. Okay. So if you want the exact yung ng ingredients, let me know, guys. I-comment below and I will share you the exact ingredients po, yung quantity or gaano karami yung So anyways, thank you again, guys. If you're new here and you haven't subscribed yet, please click the subscribe button at
Salamat sa mga patuloy na sumusubaybay sa aking channel. I'll see you again next time. And thank you very much, guys. Have a wonderful week. Second week of 2024. And thank you again for watching. This is Irene. And always remember, food makes life lifer. Bye-bye. And thank you so much. Bye, guys. I love you all. Bye. I love you. Bye-bye. Bye, guys.